Magandang gabi po sa ating lahat. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan habang kayo po ay kasama namin sa ating pong online prayer meeting sa gabing ito. Kumusta na po kayo? Naway nasa mga kanya-kanyang tahanan na po tayo at tayo po ay handa ng manalangin, no? At idulog sa Panginoon ang ating pong mga pamanhik at ang ating mga pasasalamat. Sa ating pong devotion this evening, ating pong teksto ay manggagaling po sa Kolosas, Kabanata 4, mga talata 2 hanggang 4. No, atin po ito basahin sa magandang balita na Biblia na salin. Sabi po dito, maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Dalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Verse 4, panalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang pamagat po ng ating devotion sa gabing pong ito ay persistent prayer, no? O sa Tagalog ay matiyagang pananalangin. No? Tayo po ay dumulog sa Panginoon. O Diyos, kayo po ang siyang tumangan sa aking dila sa mga sandaling ito. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang malayang mangusap sa aming kalagitnaan. Bantayan niyo po ang aming puso, ang aming isipan. At tunay nga po sa aming pakikinig ng iyong banal na salita, kayo po, O Diyos, ang malayang mangusap, kayo po, Panginoon, ang magturo sa amin ng mga katotohanan na nagmumula sa inyong salita. At tunay nga po na kami magkaroon ng iba yung pagkaunawa patungkol po, O Diyos, sa aspeto ng pananalangin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. No? Persistent prayer. So, ito po ay I think napapanahon dahil nga po sa bilang mga mananampalataya, ang pananalangin po ay isang importanteng bahagi na dapat na ating pagtuunan ng pansin, no? Lalo higit kung ang nais po natin ay lumago sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus, lalo higit sa ating relasyon sa Kanya. In this text po sa Colossians chapter 4 verses 2 to 4 ay meron po tayong importanteng paalala na makikita mula sa ating Panginoong Diyos. At yun nga po ay yung patungkol sa matiyagang pananalangin, no? Persistent prayer. Gaya nga po doon sabi sa talata 2, no? Maging matiyaga kayo sa pananalangin, no? O sa English ay continue steadfastly in prayer. So what is God's reminder again? Pray persistently, no? Sa pananalangin daw po dapat may pagtitiyaga, perseverance or persistence sa ibang salin. Dapat ang prayer life po nating mga mananampalataya ay may kasigasigan at pagtitiyaga. Sabi nga po ng isang author, no, perseverance is the great test of genuineness in the Christian life. Huwag po tayong tatamad-tamad lalo sa aspeto ng pananalangin, no? Kasi nga may mga Christian na nananalangin na lang 3 times a day, no? Breakfast, lunch, and dinner, no? Kidding aside po, no? Ginagawa nating fast break yung ating pananalangin. Kasi nga baka makita tayo ng iba na nagpe-pray, lalo higit kung tayo nasa labas, no, ng ating tahanan. Pero let us be reminded that let us strive and persevere po to be a prayerful Christian. Ang aking pong dalangin ni nawa ang bawat mananampalataya, no, ating mga kapatid sa pananampalataya sa Messiah Christian Baptist Church ay magpatuloy po na magtiyaga sa pananalangin. All the years of our lives, no, hindi lang po in 1 year, 2 years, hopefully up until the time we meet face to face ang ating Panginoong Jesus, no? So let us be saturated with prayers to the Lord. Let us be persistent, no? Sabi nga doon sa text kanina, maging matiyaga sa pananalangin. Yan, napakagandang paalala po sa atin. Now, how should we be praying? No, yun naman yung tanong, Kuya Mike. No? So, yes, now maganda, very straightforward naman, no? Sinabi, maging matiyaga. Pero how should we be praying? No? Sabi dun sa verse 2 po, magandang paalala sa atin na we should be praying with watchfulness, no? No, be watchful in your prayers. O sa Tagalog nga po, laging handa. No, hindi dapat tutulog-tulog, no? Dapat nga laging parang Boy Scout and Girl Scout, laging handa. Ano po ibig sabihin nun? Dapat kapag nagpe-pray ay nandun po yung ating alertness, no? Hindi naman po sinasabi na lagi dapat tayong nakadilat, no? Laging mulat ang ating mga mata, no? Hindi naman po.
Pero let us be mentally awake, ika nga, no? Gaya po nung tagpo sa Gethsemane, kung naalala niyo po, no, sinabihan ng ating Panginoong Hesus yung kanyang mga disipulo na manalangin ng gising. Pero anong nangyari, no? Makailang ulit niyang nadatnan na natutulog ang mga disipulo. Kaya nga po sinabi ni Jesus mismo na natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang, no? Yun yung tanong ng ating Panginoon Jesus kay Simon Peter at maging doon sa ibang disipulo. Magbantay kayo at manalangin. Yun ang command ni Jesus upang wag kayong madaig ng tukso. No? Mark 14 verses 37 to 38. So we are to be watchful, mga kapatid, when we pray. Watch out against wandering minds, against yung mga vain repetitions, so against meaningless expressions, and against yung mga limited and selfish desires natin. No? Dapat aware tayo, awake tayo. No? Meron tayong watchful heart. Pray that God would guide us in our prayer through the enabling power of the Holy Spirit. Kapag nagdiliwaliw na ang ating imahinasyon o nalilihis na ang ating tuon sa pananalangin, then watch out, no? Kung ang prayer mo ay puro sa iyong sarili at hindi man lang maipanalangin ang iba, lalo higit ang mga wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoong tagapagligtas, then watch out din, no? Maging alert tayo, maging mapagbantay tayo sa ating heart, sa ating motive, no? Dapat laging handa ang isang mananampalataya, lalo higit sa aspeto ng pananalangin. Watch out against wandering minds, vain repetitions, meaningless expressions, again, even yung mga limited and selfish desires natin, no? So, ganun daw po dapat tayo manalangin, no? Yung manner natin, how should we be praying? Dapat tayo ay watchful. Now, what should be our attitude? Yun naman yung next question, no? When we are praying. Ano ba dapat yung ating attitude pag tayo nananalangin? Doon sa verse 2 pa rin, no? Sabi doon, at nagpapasalamat sa Diyos, no? Or sa ibang salin, laging nagpapasalamat. Sa English is be thankful in all your prayers. Sabi po ng isang Bible teacher, thankfulness therefore should be part of the fabric of the regenerate heart. No? Ang isang individual na binago na ng Diyos, dapat daw po kinakikitaan ng attitude of gratitude o yung pagiging mapagpasalamat. No? Magpasalamat tayo sa bawat umagang dumidilat ang ating mga mata. Magpasalamat tayo sa tuwing nakakahain sa ating hapagkainan. No? Fried chicken man yan, lechon, no? Kahit tuyo ang ulam. No? Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So in everything, no? Sa Grego po, ginamit doon en panti, which refers to all that occurs in life. Anumang struggles, trials, or testings natin kinakaharap, we are to give thanks. No? And how do we express our thankfulness sa Panginoon? Siyempre, through prayer. No? Thank the Lord in the morning when you wake up. Thank the Lord before you go to bed. Thank the Lord whenever you're in want or during in times of plenty. Ano man ang iyong kalagayan, always maintain an attitude of gratitude. Be thankful in all your prayers. No? So, yan po yung attitude daw dapat natin. Dapat, we should be thankful. No? Dapat ay laging nagpapasalamat sa ating pananalangin. And then, what should we be praying? Yun na yung tanong. No? What should we be praying? So, ano ba yung dapat nalaman na natin na we should be persistent in our prayer. Dapat tayo po ay nandun yung ating alertness, watchful tayo when we pray. Dapat tayo po ay thankful sa ating pananalangin. So, the question now is, what should we be praying? No? So, sa verse 3, sabi po doon, ay we should be praying that the gospel, or indoors, no? Yung sabi sa verse 3, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Sa English Standard Version, sabi po doon, at the same time, pray also for us that God may open to us a door for the word to declare the mystery of Christ, an account of which I am in prison. So sa tuwing tayo nananalangin, huwag nating kakaligtaan na idalangin sa Diyos na magbukas nawa siya ng oportunidad upang maipahayag ang salita ng Diyos. No? Always pray that God may open opportunities for gospel proclamation.
this coming September this coming September 17 po meron tayong September 24, no? I think yun na po yung final date ay magkakaroon po tayo ng medical mission. So as early as now, dapat tayo po ay naghahanda na. And one important thing na dapat ginagawa po natin as a church, if I may recommend, is we should start praying for those who we will be ministering sa ating pong medical mission, no? Dapat mag-pray tayo that, Lord, may you open the doors so that the gospel may be preached and taught doon sa mga mababahagi na natin. And they may have the awareness, no, that God would open their heart, that they may accept Jesus as their Lord and Savior. Pinagpipray po ba natin yun? No? Always pray that God may open opportunities, no, for gospel proclamation. Huwag nating kakaligtaan yung importanteng paalala po ito sa atin, no? Now, ano po ba yung maaari nating panalangin patungkol dito, no, in a practical sense, no? So, maaari nating panalangin na gumawa ang Panginoon ng kapamarangan upang magbukas ang isipan at puso ng mga tao sa kanyang mabuting balita, no? I've experienced attending and joining po yung counseling group during medical missions, and believe me or not, there are times wherein ma-assign po sa akin yung mga individual na mga mukhang parang hindi talaga kumikilala sa Diyos, no? Pero alam niyo po, napakalaki po ng nagagawa ng pananalangin, no? Hindi lang dun sa ating preparation in terms of yung paano tayo magbabahagi ng mabuting balita, but more importantly, let us prepare ourselves by praying for those people, no? And at the same time, na yung ating pong ibabahagi sa kanila ay magkaroon po ng impact sa kanilang mga puso, kanilang isipan, at tunay nga po na matanggal yung balakid sa kanilang mga mata at mabuksan po yung kanilang spiritual eyes so that they may know the truth and that the truth may set them free, no? So we should pray that God would open the doors and save people through the proclamation of His good news. Pray that many people will be able to hear the gospel, and through that, they may be saved through the regenerative work of the Spirit of God. No? So that is what we should be praying, no? That God would open the doors for His gospel to be proclaimed. So, last but not the least, who should we be praying? No? So, sino ba dapat na pinapanalangin natin? Well, obviously, doon sa ating binasa kanina, dapat ipanalangin nga natin yung mga wala pang pagkakilala sa Panginoong Hesus. Yung mga kapitbahay natin, mga kapamilya natin, kaklase natin na wala pang relationship with Jesus Christ. We should be praying for them, no? And then, same goes with us. Sabi sa verse 4, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat, no? Sabi doon sa English, that I may make it clear which is how I ought to speak. Imagine po, ang nagsasabi nito si Apostle Paul, no? Considered to be one of the greatest Christians, no, to have ever stepped foot on the face of the planet, no? The greatest Christian of all time. And yet, he asked for prayers nun sa mga mananampalataya sa Colossae. Tayo pa kaya? No? Tayo pa kaya na mga hamak lang na mga wala tayo sa kalingkingan ni Apostol Pablo, no? Pero we can see here Paul's humility, na even at his status, no, even with the power of the Holy Spirit working within him, nandun pa rin yung kanyang pagnanais na ipanalangin siya. Bakit daw po? Para maibahagi niya yung mabuting balita sa mga tao. So let us pray for our pastors, our preachers of the word, no? Tuwing mag-step foot po kami sa pulpit, ako personally, I ask my D group na ipanalangin po ako, no? Because I believe that there is power in prayer, no? We are to pray that the pastors, the preachers, they will be able to make clear yung proclamation ng God's word.
no? Yun po yung mahalaga dito, mga kapatid. At the same time, tayo man po, no? Tayo po ay magkaroon ng opportunity to share the good news of our Lord Jesus Christ. So, persistent prayer, no? Napakagandang paalala po sa atin ngayong gabi ito. Let me end po by providing an illustration of persistent prayer, no? At yun po ay makikita natin through the life of George Mueller, no? Kung kilala niyo po si George Mueller, siya po ay nag-put up ng isang orphanage sa Bristol, England, no? Siya po ay well known for his fervent prayer life, no? Never siya nag-fundraising to support his orphanage, no? Pero God was able to sustain them, no? Even walang promotion, walang mga parang Facebook Live, wala pa naman ganoon noon eh. And marami nga pong account sa kanyang autobiography. Ako tuwan-tuwa po pag nung sinabi sa akin ni Pastor Ed, basahin mo yung buhay ni George Mueller. So I was curious, no? And I started reading his autobiography. Meron pong isang instance nga doon na naubusan sila ng pagkain, ng gatas, no? Doon sa orphanage. Tapos nagpe-pray lang siya, no? Hindi siya nangihingi sa mga kaperahan. Nagpe-pray lang siya sa Panginoon. And then all of a sudden, sa labas ng kanilang orphanage, may nasiraan po na truck ng gatas. So, eventually, kinatok sila sa orphanage, and then, lo and behold, no, the Lord provided and has been gracious to them. Kaya po na-provide yung kanilang pangailangan throughout that day. So, yun po isang account lang, no, nung sa life ni George Mueller. Pero I wanna focus po dun sa isang section ng kanyang autobiography wherein he mentioned about yung 5 individuals, no, that he prayed for, that na ma-save, no, at magkaroon ng relationship sa ating Panginoon Kristo. No, sabi po sa kanyang autobiography, he mentioned that in November 1844, he began to pray for the conversion of 5 individuals, no, 5 tao. So he prayed every day without a single intermission, no, whether sick or in health, or whether on the land or on the sea, and whatever the pressure nung kanyang engagements might be, no, nandun yung kanyang persistent prayer. Ano po yung kanyang ano po yung pinagpipray niya na, Lord, iligtas niyo po yung 5 taong ito. No, yan yung kanyang panalangin. And it started in November 1844. 18 months elapsed at yung first of the 5 was converted. No? So praise the Lord, no? May na-convert within 18 months time, 1.5 years, no? May na-save na. So 1 out of 5 na, no? 20% na. So 4 na lang. So he thanked the Lord and he prayed for the others. And then 5 years elapsed. Then yung second one was converted. No? So it took him 5 years para yung pangalawa naman na ma-save, no? So again, sabi doon sa autobiography niya, he thanked God for the second and prayed for the 3. So day by day, no, he continued to pray for them. And then in 6 years passed before the third was converted. So imagine niyo po, no, yung una na convert in 18 months time, yung pangalawa was converted after 5 years, and then yung pangatlo po was converted after 6 years. So that's 11 years na. So dalawa na lang, no? So sabi sa biography niya, he thanked God for the 3 and went on praying for the other 2. Grabe yung persistency in prayer. Yung dalawa pong naiwan, they remained unconverted, no? 36 years later, meron po siyang writing do sa kanya, sabi do sa kanyang written document na yung other 2, yung mga anak nung kaibigan ni George Mueller, ito na lang yung dalawang naiiwan na do sa 5 pinagpipray niya, were still not converted. Imagine, after 36 years, hindi pa na-convert itong dalawang naiwan. So he wrote, ito po yung napakaganda, sabi po do sa kanyang biography, "But I hope in God, I pray on, and look for the answer." Wow! Persistent prayer. Huh? They are not converted yet, but they will be. Yan ang kanyang sinabi. At yan yung kanyang pinagpe-pray
Yun yung kanyang niluluhod sa Panginoon. Day after day after day, even after 36 years had passed, nandun pa rin yung kanyang persistency in praying that these two remaining individuals get saved. Up until po noong 1897, 52 years after, 52 years, imagine, after he began to pray daily, without interruption, no? Whether sick or in health, whether on land or on sea, whatever the pressure of his engagement might be, he prayed persistently after 52 years. Praise the Lord. Ito pong dalawang individual na ito, they were finally converted. But yung twist po ng story dito, but this is after he died. So patay na siya nung na-convert. Ito pong dalawang naiwan na individual. Persistent prayer, mga kapatid. Wanna leave you with this question. Who are the 5 people you're praying for? Meron ka bang pinapanalangin? Maaring magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, no? Boss mo. Pinagpipray mo ba sila persistently that God would save them, would open the doors that the gospel of the Lord Jesus Christ might penetrate their hearts para po sila ay magkaroon ng kaunawaan patungkol sa ginawa ni Jesus dun sa krus para po sila itubusin sa kanilang mga kasalanan. I hope and pray that we are persistently praying for the lost. Again, marami pa po tayong maaring ipag-pray. Hindi natin pwede sabihin, okay na ako. No? Pamilya na lang natin kamag-anak na lang natin. Napakarami pang hindi nakakilala sa Panginoon Kristo. So my reminder and my challenge to you this evening, pray persistently. List down 5 people that you want to pray for, that you want to be saved. At start praying for them. Start diligently, persistently, consistently pray for them. Let us be persistent in our prayer, mga kapatid. Magandang gabi po at nawa ay napagpala po tayo sa ating devotion ngayong gabi nito.